Sa oras mo ito mga minamahal, hinihiling ko na po na tayo po ay panandali ang tumayo at maging mga nasa labas na po na wala na pong ginagawa, pumasok na po tayo dito sa loob at mga minamahal, sama-sama nating pag-aaralan ang mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ito po mga minamahal ay dadalhin sa atin ng ating beloved ordained preacher, ating beloved brother Nilo de Guzman. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Palakpakan muna natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat po ng pinagpala, magsabing, praise the Lord. Say, praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Bago ang lahat, mga kapatid, nais kong dumalangin muna tayo sa ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid ko. At hiling ko po na idalangin niyo po yung balingkod, mga minamahal, na ako po yung gabayan ng ating dakilang Diyos sa kanyang sa pagdadala po ng kanyang banal na salita, mga minamahal. Taas natin mga kamay, mga kapatid. Purihin ang dakilang Diyos. Opo, mapagpala naming Ama sa langit, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa gintong pagkakataon, mahal na Panginoon, pinagkalubos sa amin muli, O Diyos. Nakapiling namin ang iyong mga minamahal na mga anak, dakilang Diyos, sa lugar na ito. Amang banal, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeda, your end-time prophet, O God. Sa ganang akin, wala akong magawa, O Diyos. Lang sa mga salita, Amang banal, samahan mo po ako. Mahal na Panginoon, O Diyos. Hallelujah, ikaw aking naasahan. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. Bigyan mo ng pananampalataya, dakilang Diyos, ang iyong mga anak, malaban lahat ng mga baguhan. In Jesus' name we pray. We bind the power of darkness, hindrances, unbelief, and doubt. Cast out in the name of Jesus right now. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang mga Panginoon. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga mahal. Bagong lahat, mga kapatid, nais kong ipaabot ang pinakamataas pong papuri, luwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagbibigay po ako ng dobling paggalang pagbati po sa propeta natin, dakilang Diyos na buhay, ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will de Estrada Almeda, ang kanyang butihing mga anak, kanyang beloved children, the Almeda family, mga minamahal, the whole Almeda family, at patuloy nating alaala, mga mahal, ating beloved Honorable Stand Pastor Linus Almeda, maging sa kanyang mga turo't aral sa atin. At sa lahat ng ating mga kapatid sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa buhay, sa kanyang patnubay, sa kanyang gabay, sa inyo pong mga paglalakbay, mula sa inyong mga kanya-kanyang tahanan, mga kapatid. Hindi po madali, mga minamahal, ang inyo pong ginawang pagsamba ngayon, sapagkat mayroon pong kasalukuyang bagyo dito po sa ating lugar. Magkasunod na bagyo, mga minamahal, ngunit ang mga anak ng Diyos ay hindi kayang takutin ng bagyo sa pagdalo. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Patunay na mga minamahal, rooted po ang Word of God sa ating mga puso na itinuro sa atin nating minamahal, ginagalang na Evangelista Will de Estrada Almeda. Praise God. Mga minamahal, ganon din po sa ating mga viewers here and abroad, mga kapatid. We love you so much po, mga mahal, sa lahat ng mga kapatid natin sa ibang mga bansa na sumusubaybay. Saan man, mga minamahal, gawain natin dito sa Pilipinas, lalo na po sa ating main church, mga kapatid, ay mga minamahal, talagang mga anak ng Diyos ay uhaw, mga minamahal, sa pagsamba. Praise God. Buksan natin ating mga Bible, mga kapatid ko, dito po sa aklat ng Daniel, chapter 2. Simula tayo sa verse 1, mga minamahal. Tapos itatalon po natin, beloved Colonel, sa 31 hanggang 35. Mga kapatid, tingnan natin. Daniel chapter 2, verse 1 muna tayo, beloved. Tapos itatalon natin sa 31 hanggang 35. Tapos sa 44 hanggang 45. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Daniel. Ang kabanata ay 2, talata ay 1. At ng ikalawang taon ng paghahari ni Nabucodonosor, ay nanaginip si Nabucodonosor ng mga panaginip. At ang kaniyang espiritu ay nabagabag at siya'y napukaw sa pagkatulog. 31. Ikaw, O hari, nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan at ang kaniyang kakinangan ay mainam, ay tumayo sa harap mo, at ang anyo niya ay kakilakilabot. Amen. 32. Tungkol sa larawang ito, ang kaniyang ulo ay dalisay na ginto, ang kaniyang dibdib ay ang kaniyang mga bisig ay pilak,
ang kanyang tiyan at ang kaniyang mga hita ay tanso. 33. Ang kaniyang mga binti ay bakal, ang kaniyang mga paa ay isang bahagi ay bakal, at isang bahagi ay putik na luto. 34. Iyong titingnan hanggang sa may natibag na isang bato. Hindi ang mga kamay na tumama sa larawan ng kaniyang mga paang bakal at putik na luto at mga yaoy binasag. Nang magkagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama at naging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw at tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon. At ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. 44. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niya ay iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kaharian ng tao at siya ay lalagi magpakailanman. 45. Yamang iyong nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok. Hindi ang mga kamay ang pumutol ng mga bakal, ng tanso, ng putik, ng pilak at ng ginto. Ipinaalam ng dakilang Diyos sa haring kung ano ang mangyayari sa haharapin, at ang panaginip ay tunay at ang pagpapakaaninaw niya ay tapat. Lahat bang sabing praise the Lord, mga minamahal? Purihin ang dakilang Diyos. God bless you po. Mga mahal, pinagkaloob ng dakilang Diyos, mga kapatid, ang mensaheng ito kaninang madaling araw at the four kingdom on earth, mga kapatid. The four kingdom on earth. Praise God. Mga minamahal, dito lang po tayo, mga kapatid ko, sa fourth kingdom. Ika-fifth kingdom, mga minamahal, malalaman natin na gaano ka nalalapit, mga mahal, ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya isang dakilang privilege, mga kapatid ko, sa ating lahat, if you are here today, kung tayo po'y nandito sa ating gawain ngayon, pribilehiyo yan, yun mahal. Sapagkat dinala kayo ng dakilang Diyos dito, mga kapatid, para pakinggan yung kanyang mga salita at para tayo po'y makabahagi sa kaligtasang inilaan ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa lahat ng mga mananampalataya, mga kapatid ko. Sa buong buhay po natin, bigyan po natin ng oras ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, sapagkat at the end of the day, mga kapatid ko, kaligtasan po ang haharapin natin. Mga minamahal, lahat ng pinundar natin sa mundong ito, lahat po ng ating mga karunungan, lahat po ng ating kaalaman, diploma, mga minamahal, achievement, lahat yan wala, mga minamahal. Lahat wala. Haharapin natin yung ating kaligtasan, mga kapatid ko. Amen. So, ang ginagawa nating paglilingkod ngayon, mga minamahal, ito po'y paghahanda sa nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Mga minamahal, we use our time diligently, mga kapatid. We use our time na may kabuluhan. Mga minamahal, huwag nating sayangin ang ating buhay, mga kapatid. Kung tayo po'y narito, mga minamahal, para magluwalhati at sumamba sa ating dakilang Diyos, hindi po nasasayang yung panahon natin. Amen. Hindi nasasayang yung oras natin. Hindi tayo nagsasayang ng oras dito. Kung tayo naman po'y naririto, pero iba po yung ating sadya, mga minamahal, hindi pagluluwalhati sa dakilang Diyos, sayang po ang oras. Sayang po ang panahon ng ating pagparito. Kaya ang topic po natin sa hapong ito, the four kingdoms on earth, mga minamahal. Ano po ba yung malalaman natin sa four kingdom on earth? Bakit natin ito pinag-aaralan? Ano po yung kaugnayan nito sa paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos na buhay? Alam niyo, malalaman po natin dito, mga mahal, kung dapat ba nating aksayahin yung oras natin sa walang kabuluhan. Dito natin malalaman kung anong panahon mangyayari po yung rapture. Amen. At mga minamahal, totoo po yung sinasabi ng Biblia. Sa ating panahon, mga minamahal,
we are running out of time. Wala nang panahon, mga kapatid ko. Ang dahilan po kung bakit napapahamak po yung maraming mga tao dahil kakulangan po ng kaalaman sa spiritual. Sabi nga ng Hosea chapter 4 verse 6, ang aking bayan ay napahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman, mga kapatid. Wala po sa ating slide yan. Kaya ang Bible po ay naglalaman po ito ng mga parables. Kung maunawaan mo yung mga parables ng ating dakilang Diyos sa Bible, maunawaan mo kung paano magtatapos ang mundo. Kung mga minamahal, ano yung future natin sa paglilingkod sa dakilang Diyos natin. Kaya kung ating pong basahin, mga minamahal, yung verse 45 kanina, sabi ng Bible, pinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa haharapin at ang panaginip ay tunay at ang pagkaaninaw niya ay tapat. Gusto ko ipaliwanag muna sa inyo, mga minamahal, may problema po si King Nebuchadnezzar nung panahon na yan. Daniel chapter 2. Siya po ay nanaginip, pero yung kanyang panaginip, nakalimutan niya na. Paggising niya, hindi niya na maalala yung kanyang panaginip, pero nung siya'y managinip, mga minamahal, maliwanag na maliwanag yung kanyang panaginip, na isang napakataas na ribulto po yung kanyang napanaginipan. Kung makita niyo sa picture, mga minamahal, 4 na bahagi po, mga kapatid, yung ribulto na kanyang napanaginipan. Mga minamahal, makikita niyo po, mga kapatid ko, diyan yung ulo niya ay ginto. Yung dibdib niya, yung bisig niya ay pilak. Yung kanyang tiyan, yung hita niya, mga minamahal, at yung kanyang tiyan ay tanso. At yung binti at paa niya, mga kapatid, ay maitim. Bakal at putik po. Paggising niya, mga minamahal, hindi niya na maalala. Kaya, mga kapatid ko, muntik na niyang pagpapatayin lahat ng kanyang magician, lahat ng kanyang manghuhula, mga minamahal, pinigilan lang siya ni Daniel. Sapagkat hindi po maipaaninaw, hindi po maipaliwanag, mga minamahal, pero sabi ni Daniel, mahal na hari, hayaan mo ako magpaliwanag. Diyos ang magpapaliwanag. Mga mahal, yung 4 na yan, mga kapatid ko, yung 4 na parte na yan, mayroong ibig sabihin yan. Yan po yung 4 na kaharian na naghari at naghahari sa buong mundo bago darating ang ating pinakamamahalapan ng Diyos. Una, huwag na natin patagalin. Yung ulo, mga minamahal, Babylonian Empire under kay King Nebuchadnezzar. Yan po'y nagtapos, mga minamahal, 562 BC, mga minamahal, or 634 BC, mga kapatid ko, before Christ. Pagkatapos po, mga minamahal, itong Babylonian Empire na ito, mga kapatid, under King Nebuchadnezzar, ang sabi ng Bible, sabi ng history, mga minamahal, Nebuchadnezzar was among the most powerful ruler in the world. Nebuchadnezzar was the longest reigning king of the Chaldean dynasty. Yan po si King Nebuchadnezzar. Pagkatapos po niyang maghari, mga minamahal, yan po yung ulo Siya po yun, gold. Pagkatapos po niyang maghari, mga kapatid, sinundan siya, mga minamahal, pumalit sa kanya si King Darius and King Cyrus the Great. 330 BC nagtapos sila, yung Medo-Persian Empire. Yan po, mga kapatid ko, yung kasunod. Pangatlo po, mga minamahal, yung Grecian Empire. Nagtapos na pong lahat ito. Mga minamahal, sinasabi ko lang yung history. Alexander the Great. Mga minamahal. Alexander the Great, mga kapatid ko, after po niyan, pang-4, mga kapatid. Ano yung pang-4 natin? Roman Empire. Dito po tayo mag-focus, mga minamahal, sa Roman Empire. Under po yan ng Pope. Mga minamahal ko. At doon sa nabasa natin, mga kapatid, sa Daniel chapter 2, nung tinitingnan po sa panaginip ni King Nebuchadnezzar, yung ribulto, mayroon pong bato na galing sa langit. Na nahulog galing sa langit, mga mahal, tumama sa ribulto at nagkawasak-wasak yung ribulto. At ang sabi po ng nabasa natin kanina, mga mahal, naging katulad siya ng dayami. Nagkadurog-durog, mga kapatid. At yung bato na yon,
yun po ay lumaki at naging kingdom yon forever and ever. Mga minamahal. So ito po'y, mga minamahal, sabi nga ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, kung gusto mo ng katotohanan, akit ka sa langit, mga minamahal, dalawa lang yung paniwalaan mo. Bible at history. Amen. Ang four kingdom, mga minamahal, giniba ng isang bato. Ulitin ko po yung binasa natin, 34. Yung tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi na mga kamay na tumama sa larawan, sa kanyang mga paa, bakal at putik na luto at mga yaoy binasag. Nang magkagayoy ang bakal at ang putik na luto at ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama at naging parang dayami. Nadurog talaga siya. At tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon at ang bato, ito po, mga minamahal, at ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Ang bato, mga minamahal, na tumama sa rebulto ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Focus po tayo, mga minamahal. Sino yung bato na nanggaling sa langit at pagtama po sa rebulto ay nagkadurog-durog ang rebulto at ang batong yaon ay naging malaking bundok daw at pinuno ang buong lupa? Mga parables kasi yan eh. Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 10 verse 4, mga kapatid. Sabi rito, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock and that followed them, and that rock was Christ. Yung batong yon, walang iba kundi si Kristo, ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Amen. Tagalog po, 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Dito po sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 10, ang versikulo 4. At lahat ay nagsisiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsisiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Ang batong yaon ay si Kristo, mga kapatid. So mga minamahal, yung fourth kingdom na yon, nasa fourth kingdom tayo ngayon. Nandun tayo sa fourth kingdom, sa Roman Empire. Yan ngayon ang nagahari, mga minamahal. Fourth kingdom po tayo ngayon. So wala nang fifth kingdom. Sa panaginip, mga minamahal, bumagsak yung bato, dinurog lahat yon, mga kapatid ko, at yung batong yon ay naging matatag siya, naging bundok. Yung fifth kingdom is Jesus' kingdom. Wala na pong iba. So wala na pong susunod na empire, mga mahal. Wala na pong susunod na kingdom after ng Roman Empire. Dito na babalik ang dakilang Diyos natin. We are now in the last kingdom on earth, Roman Empire. Dito na po sa Roman Empire, babalik ang dakilang Diyos natin, mga mahal. Yan ang pag-aaral yan. Pero bago dumating yan, mga mahal, bago dumating ang dakilang Diyos natin, marami po munang magpapakilalang sila ang Kristo. Sila po, mga minamahal ang Kristo. Matthew chapter 24, verse 5, at italo natin sa 23, beloved. Ito pong sinasabi sa Mateo 24, kabanata ay 5 at talon sa 23. Sapagkat marami ang nagsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. 23. Kung magkagayoy, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo, o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Praise the Lord. Isa yan sa sign, mga minamahal, bago babalikan ang dakilang Diyos. Magsisiparito raw, mga minamahal, makakapakinig tayo ng mga taong aangkinin nilang sila ang Kristo, mga kapatid. I am Christ, and shall deceive many, even the very elect, sabi ng Bible. Mga minamahal ko. Kaya sabi ng Bible, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, ang Kristo nandun. Ang Kristo nandun sa silid, nandun sa bukid, huwag daw tayong maniwala. Siyempre sa Lord.
Mga minamahal, dyan lang sa Arayat, dito lang sa Pampanga. Dati, mga kapatid ko, napakatinong mga ngaral. Bandang huli, mga kapatid, nagbabautismo na siya sa pangalan ni Sanchez. Binabautismohan kita sa pangalan na Disip, mga minamahal. Sa pangalan niya na binautismohan. Nanirahan dati sa bundok ng Arayat, mga kapatid ko. Marami. May mahal, mayroong evangelist, mga kapatid ko, na grabe ang power, grabe ang anointing, na-deceive din. Kapag nakakita siya ng tao, kidlatan ka sa pangalan ni Jesus. May mahal kikidlat, patay ang tao. Maraming nadideceive, mga minamahal. Meron pa nga ngayon, mga kapatid ko, maririnig natin, mga minamahal, siya raw ang may-ari ng ating kaluluwa. Siya raw ang may-ari ng sanlibutan. Mga minamahal, napakadelikado niyan, mga kapatid ko. Nakikinig po ba kayo? Mga minamahal, marami yan, mga kapatid. Ako, sa huling panahon, sabi rito, kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo, nariyan, huwag niyong paniwalaan. Kaya ang mga minamahal sa huling panahon, alam niyo po ba, dito sa empire na ito, na ating kinalalagyan ngayon, mga kapatid ko, dito na ma-impose, mga minamahal, yung tatakan po ng 666. Pero bago po lahat yan, mga minamahal, pinakasasambahin po ng lahat ng tao, yung pagdating po ng son of perdition. Tingnan niyo, mga minamahal, yung anak ng kapahamakan, 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 hanggang 4 po, mga kapatid ko. Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by word or by letter, as if from us, as though the day of Christ had come. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away come first. Maraming malalaglag pala eh. Maraming malalagdag na mananampalataya pagdating po ng huling panahon, mga kapatid. Kahit nasa Jesus Miracle Crusade na, kapag hindi tayo nagpahalaga, mga minamahal, maraming malalaglag daw eh. And the man of sin is revealed, ayan na, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worship. Mga minamahal, so that he sit as God in the temple of God. Uupo siya, mga minamahal, sa trono at magpapakilala siyang Diyos. Mga minamahal ko. Tingnan natin sa Tagalog po. Dito po sa ikalawang mga taga-Tesalonika, Kapitulo 2, ang versikulo po 1 hanggang 4. Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya, upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip, at huwag din naman kayong mabagabag, maging sa pamamagitan man ng Espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ng dumating mula ang pagtaliwakas. Right. At mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at magmamataas sa laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba, ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. Naalala ko, mga kapatid, merong mga nakaraang mga taon, naalala nyo ba yung mga balita, mga minamahal? May mga nagsasabing, ang mahalapan ng Kristo raw ay darating July, mga minamahal. May petsa pa. May taon kailan darating, mga kapatid. Nilalagyan pa, mga mahal, nilalagay pa sa mga poste. Mga mahal. Tarpaulin. Ayan. Yan daw ang araw, ang buwan, ang taon na babalik ang mahal ng Panginoon. Mga mahal. Yun ang sinasabi ng Bible, mga kapatid. Sa huling panahon, makikita mo yan, mga minamahal. Pero hindi pa yan ang pagbabalik ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. At sabi rito, mga mahal, son of perdition daw, mga kapatid. Yan ang makikita natin. Magpapakilala siya ang Diyos, siya ang dapat sambahin, mga mahal. At isang tao ito.
Isang tao ito, mga mahal. Buhay na ito ngayon. Nakaupo na siya ngayon, mga mahal. Siya po ang mag-uutos na tatakan lahat ng tao ng 666 sa kanilang right hand, sa kanilang forehead, kanang kamay, at sa noo, mga mahal. Makikita natin yan sa Revelation chapter 13, verse 16 hanggang 18, mga kapatid. Gusto kong laging i-remind ang mga anak ng Diyos, maging abalingkod, mga mahal, para tayo po'y maging aware, mga kapatid ko, sa mga nangyayari. And He causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their forehead. And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man. Yung number ng beast, number ng man pala. And his number is 666. 666, mga mahal, sa mababaw na English, mga kapatid. King James Version po yung ginamit natin. So sa mga ayaw pong magpatatak, mga minamahal, sabi ng Bible, pupugutan sila ng ulo. Darating ang panahon. Pag-uusapan na po natin dito kasi nasa huling empire na po tayo eh. Nasa huling kingdom na po tayo, mga kapatid ko. Revelation chapter 20 verse 4, and I saw the souls of them that were beheaded. Mga minamahal, mga pinugutan ng ulo. For the witness of Jesus and for the word of God. Mga minamahal, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands. Mga minamahal. Tingnan nyo, sa lahat po ng ayaw magpatatak, mga kapatid ko, sa kamay at sa noo, pupugutan daw sila ng ulo, mga kapatid. Pinugutan sila ng ulo, mga minamahal ko. Kaya sa panahon natin ngayon, ano po ba yung ating, yung sinasanay ang tao ngayon, mga minamahal, sa mga barcodes, hindi po ba? Sa mga RFID, sa mga chips, na kasing laki raw ng butil ng bigas, may mahal i-inject po sa ating kamay. Tatangkilikin po ito ng tao. Mag-uunahan po ang mga tao dito, mga minamahal. Bakit po? Mga kapatid, ipiprepare po tayo, kukondisyon yung mind natin, mga minamahal. Ang layunin po nun, to encash their money in the bank, to open their car or house, mga minamahal, yung main door nila sa bahay, yung kanilang mga kwarto, mga kapatid ko, madali na lang buksan. Lahat yon, mga kapatid. To open their phone, mga minamahal, kanilang mga cellphone, mga kapatid. Mga sensor na lang, yung kanilang nasa kamay na lang, mga minamahal. At yung iba, mga kapatid ko, kaya tatanggapin nila yon, yung sharing business, online business, mga minamahal. Financial transaction. Marami pa pong ibang, mga kapatid. Yan ang paliwanag po sa atin. Kahit mga minamahal ngayon, nauuso di pa sa mga tao, nauuso ngayon yung mga tato. Tato sa katawan, mga minamahal. Sa lahat ng parte ng katawan, meron pa nga sa mukha, mga kapatid ko, normal daw yon. Ang tawag daw nila ron, arts. Kaya hindi pinagbabawal, mga kapatid ko. So, whatever the mark is, sabi ng Bible, mga minamahal ko, it will be brutally enforced yung mark of the beast. 666 sa buong mundo. At ang mark of the beast, mga minamahal, makinig kayo, yung mark of the beast, mga minamahal, hindi po ito medical procedure or a medicine. Naulit ko, ang mark of the beast, hindi po ito medical procedure or a medicine. The mark of the beast is a mark of loyalty and worship. Yan ang dapat nating takasan, mga minamahal. 666 is the mark of ownership and control. Tatatakan po lahat ng tao para sumamba sa beast. Maari, bago tatakan, mga minamahal, ang mga tao, ikukondisyon muna yung isip ng mga tao para pagdating po ng totoong mark of the beast, mga minamahal, normal na lang po na tatangkilikin ng tao, mga kapatid ko, sa buong mundo
at mag-aagawan pa sa pagpapatatak, mga minamahal. Bakit mag-aagawan? Sabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, sapagkat kung hindi sila mag-aagawan, pupugutan sila ng ulo, mga minamahal, kapag hindi nagpatatak. Kinakatakot po yun, mga kapatid ko. At pagdating ng tatakan ng 666, mga minamahal, tandaan po natin, number 666, huwag kayo magpatatak. Pag may tatak na po kayo, wala na kayong kaligtasan. Pag-aari na kayo ni Satan. Kaya pagdating po, mga minamahal ko, ng tatakan ng 666, may mga may iwan sa rapture, mga minamahal ng mga Kristiyano. Yung mga palamig-lamig manang maglingkod. Yung mga hindi nagpapahalaga sa bawat oras, minuto, mga minamahal ng kanilang ng buhay. May mga alam sa Word of God, na iwan sa rapture dahil hindi nagpapahalaga pabanjing-banjing, mga minamahal sa paglilingkod. Sila yung mga tatangging magpatatak ng 666. Pag tumanggi ka magpatatak naman, wala kang suporta ng gobyerno. Manginmahal, sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan, hindi ka makapag-grocery, hindi ka makabili sa palengke, manginmahal, lahat, hindi mo magagawa, hindi ka makapag-travel, mga kapatid ko. Ang nakakalungkot pa ron, mga kapatid ko, kukumpiskahin ng government lahat ng pag-aari mo, lupa, bahay, sasakyan, negosyo, pera sa bangko, mahal, ma-freeze po lahat yan. Kapag wala kang tatak na 666, mga kapatid. Kaya ang purpose po, mga minamahal, ng mark is twofold. Sabi nga dito, mga minamahal. Una, mandated po. Officially required. Pangalawa, dahil sa cashless. Cashless. Magbabayad ako, mga minamahal, ng ating utang sa church, mga kapatid ko. Ginabi ako, naubusan ako ng oras dahil may mga nilakad pa rin po ako. Mga minamahal, due date na po natin. In-offer nung kasama ko, mga kapatid, yung pong online banking. Pwede ba yun? Sabi ko. Pwede, kahit hating gabi, kahit madaling araw, pwede ka nang magbayad sa bangko. Paano? Bigyan mo lang yung account number, ako nang bahala. Tinype, mga minamahal, sa cellphone. Pagpindot, mga kapatid, okay, nandun na, pasok na. Ganun lang kabilis. 1 minuto lang, mahal, bayad ka na sa bangko. Ganun, mga kapatid ko. Yung mga bagay na ipamumulat sa atin pagdating po ng araw. Kaya i-implement ito, mahal, para sa mga cashless society. Anong nangyayari ngayon, mga kapatid? Di ba may mga virus ngayon, mahal? Hindi ko sinasabing ito po itatakan na ng 666, mga kapatid. May mga virus ngayon, pag-aralan nyo, mahal. Tinuturoan tayo ngayon, mga kapatid ko, yung cashless na lang. Di ba? Amen? Kahit nga kumain ka, mahal, sa food chain, wala nang dine-in, puro take-out na. Kahit nga doon sa burger machine, bawal daw ang dine-in, pero nasa gilid lang ng kalsada. Wala naman sa loob, mahal. Grabe kanilang pag-iingat. At cashless na rin. Pwede ka na magbayad, mahal, ng wifi. Cashless. Pwede ka na, mga kapatid ko, magbayad sa bangko. Pwede ka na, mga minamahal, transfer mo lang. Alam yan ng mga kabataan, mga kapatid ko. Kaya, mga minamahal, sabi rito, economic system daw po that will be enforced. Mahal, it is permanent. Pagka nagpatatak ka ng 666, the global control of the Antichrist, mga minamahal, 666 is the mark of ownership na sinabi ko sa inyo kanina, kaya dapat tayo po'y maging handa, mga minamahal. Ang paghandaan natin, ano? Paghandaan po natin, mga kapatid ko, hindi yung pagtakas sa tatakan ng 666, kundi yung paghandaan natin yung rapture, mga minamahal, na darating. Yung rapture, mga minamahal, anytime now. Take place po ang rapture, mga kapatid. Amen. Nasa huling empire na po tayo ngayon. Mahal. Susunod dito, Jesus Kingdom. Ang tanong ng iba, mga minamahal, pagkatapos ba ng rapture, Great Tribulation kaagad? Hindi po. Hindi muna. Papayapa muna yung paligid. Kaya aakalain po ng tao, mga minamahal, tama ang mundo, mali ang Biblia. 2 Peter chapter 3 verse 4, and saying, where is the promise of His coming?
Yan ang sasabihin ng mga tao eh. Asan yung kanyang pangakong pagdating? Tingnan natin sa Tagalog po. Ito po ang sinasabi sa ikalawang Pedro, kabanata ay 3, talata ay 4. At magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kaniyang pagparito? Amen. Sapagkat buhat ng araw na nangatulog ang mga magulang, ay nangananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimula ang paglalang. Yun, mga minamahal. Yun ang sasabihin ng mga tao eh. Nasaan yung pangako? Nasaan yung mga preacher? Nasaan yung mga naririnig ko sa online na yan? Bible study online, Zoom na yan. Asan yung naririnig ko sa mga mega churches na darating ang Panginoon? Nakasulat na pala yun. Pagka mga minamahal, sabi ng Bible sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, mga kapatid ko, for when they say peace and safety, yun ang tao eh. Anong rapture na sinasabi nyo? Anong magkakagulo? Anong magtataka? Hindi totoo yan. Payapang-payapa naman. Payapang-payapa. Peace and safety. Pero sabi ng Bible, then sudden destruction come upon them. Dito po sa unang mga taga-Tesalonika, Kapitulo 5, ang bersikulo po ay 3. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao, at sila'y hindi makatatahanan sa anumang paraan. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. Payapaan naman ang paligid. Payapa, secured tayo. Peace and safety. Peace and safety. Wala, hindi totoo yan, may mahal. Sabi ng Bible, biglang pagkawasak darating sa kanila, mga kapatid. Naalala niyo ba, may mahal, yung Matthew chapter 24, verse 37 hanggang 39? Mga minamahal, sinampol po dito, mga kapatid, yung panahon ni Noah, na 8 kaluluwa lang, mga minamahal, ang naligtas sa buong daigdig nung panahon na nagbigay ang dakilang Diyos ng pagkakataon para maligtas ang tao. Wawasakin ng dakilang Diyos ang mundo, mga minamahal, sa baha. Dahil sa kasalanan ng tao, mga kapatid ko. Pero 8 lang ang naniwala, mga kapatid, sa mga warning ng dakilang Diyos. But as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be, sabi rito. For as in the days before the flood, bago dumating yung pagbuna o pagbaha, may mahal, they were eating, drinking, marrying, giving in marriage, until the day that Noah entered the ark. Ano yung tao nun, mga minamahal? O, payapa naman, ito sinunong Noah, ulyanin na ito. Kung talagang magbabaha sa buong daigdig, bakit nagtayo ka ng arko sa ibabaw ng bundok Ararat? Pinakamataas ng bundok sa buong daigdig. Bakit diyan ka sa tuktok gumawa ng bundok? Bakit hindi dito sa lupa? Napakaganda ng panahon. Walang ulan. Mainit ang panahon. Ano sinasabi mo, Noah? Ulyanin ka na. Gaano katagal nangaral si Noah? 120 years. Na pagpapahinhod ng dakilang Diyos natin. Walang naniwala sa Kanya, may mahal, pamilya lang niya, yung naniwala sa Kanya, mga kapatid. Kaya sa panahon natin ngayon, mga minamahal, secured natin yung ating pamilya. Kordonan natin, bakuran natin ang panalangin yung ating mga pamilya. Malapit ang babalik ang dakilang Diyos. Hindi natin maatim na isa sa loved ones natin, may mahal, maiwan sa rapture. Dahil kapag naiwan sa rapture yan, mga kapatid ko, at hindi nakayanan yung gutom, mga minamahal, yung usig ng mundo, mga kapatid, magpapatatak yan. Wala nang kaligtasan. Mga minamahal. Kaya mga kapatid, ang mga taga-Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, hindi natin iniibig ang mundo. Ang iniibig natin, mga kapatid ko, yung tayo po'y makapiling ng dakilang Diyos, magmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Kamtin natin ang lahat ng pangako ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya kahit may sakripisyong konti, kahit may pagtitiis na konti, kahit may mga pag-uusig konti, mga minamahal ko, alam na natin ang Biblia, normal yan, mga minamahal. Amen.
Tandaan po natin, ang diablong si Satanas, mga minamahal, ang gagawin niya, lahat, mga kapatid ko, ng paghadlang, ibibigay sa iyo, anak ng Diyos, sapagkat alam niya, mga minamahal, meron kang korona ng buhay, korona, mga minamahal, sa langit, naghintay, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Alam ni Satan yan, mga minamahal. Kaya gumagawa siya ng hadlang, mga kapatid, hinahadlangan niya ang iyong paglilingkod, ginugulo niya yung paglilingkod mo sa Diyos, mga minamahal, para hindi ka makapagpatuloy. Para bibitaw ka na, mga minamahal, sa iyong pagsamba. Pero salamat sa dakilang Diyos, sapagkat nakaugat sa atin, mga minamahal, yung turo ng ating minamahal na magulang sa dakilang Diyos, mga kapatid ko. Hallelujah. Mga minamahal, sabi ni Saint Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. Hallelujah. Say praise the Lord, mga minamahal. Kaya huwag tayong magtataka, mga kapatid ko. Mas maraming tao ngayon ang humahalakhak, mga minamahal. Pinagtatawanan po tayo. Sasabihin ng mga tao, where is the promise of His coming? Peace and safety, ang sabi ng Bible, mga minamahal. Sasabihin ng mga tao, payapa naman, mga minamahal. Pero sabi ng Bible, then sudden destruction comes upon them, mga minamahal. Kaya, habang ang mga anak ng Diyos, palaging umiiyak, mga kapatid ko, sa panahon ngayon, tumatawa naman ang mundo, mga minamahal, sa atin. Darating ang araw, sila poong tatangis sa hell. Sila poong tatangis sa impyerno. Tayo naman ay sa piling ng dakilang Diyos, mga minamahal. Magsasaya, mga kapatid. Maligaya, mga minamahal. Hallelujah. Payapang payapa. Walang sakit, walang karamdaman, walang problema, walang pag-uusig, mga minamahal. Wala nang gutom doon. Hallelujah. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Purihin ang mahal ng Panginoon. Kaya nung nagsabi ang dakilang Diyos, mga mahal, sa mga apostol, sabi ng mga apostol, anong tanda ng iyong pagparito? Anong katapusan ng sanlibutan? Sabi ng dakilang Diyos, mga mahal, yung mga sign, magkakaroon ng digmaan, alingawaw ng digmaan, pestilences, famine, sa lahat ng dako, mga minamahal. Sabi ng 8, all these are the beginning of sorrow. So, hindi pa yun ang pagbabalik. Mga minamahal. Gusto kong linawin, mga kapatid ko, para sa mga baguhan, yung rapture po at yung second coming of Christ, magkaiba yon. Yung rapture, may mahal, in a twinkling of an eye, sabi ng Bible. Sa isang kisap mata, yung katabi mo, maglalaho yan. Mga minamahal, kung mainit sa mahal na Panginoon yan, ikay nagkukulang, isang kisap mata mo lang, wala na siya. Ikaw nandito pa. Ganun ang rapture. 1 Corinthians chapter 15 po yan. Verse 50, 51, 52, mga mahal. Yung second coming of Christ, mga kapatid, sa Acts chapter 1, verse 11, kung paano ang kanyang pag-akit sa langit, may mahal, natural, yun ang kanyang pagbalik, mga kapatid ko. Ang rapture po ay ang pagdating ng mahal na Panginoong Kristo para sa kanyang church. At yung second coming of Christ ay ang kanyang pagdating kasama na niya yung church para makipagbaka, may mahal, kay Satan. Amen. Say praise the Lord. May mahal, alam niyo, after the rapture, mga kapatid ko, meron pong 7 years great and greatest tribulation mangyayari sa mundo. 7 years na kaguluhan, violence, kahirapan, kagutuman, tatakan ng 666, pugutan ng ulo, mga minamahal, sa mga ayaw magpatatak, mga kapatid ko, ng 666. Mga minamahal, yan ang mangyayari sa mundo. Habang nagkakagulo ang mundo, mga minamahal, for 7 years, sabi nga ng Bible, mga kapatid, yung kamatayan, hahanapin na ng tao. Gusto na nilang mamatay. Pero sabi ng Bible, dahil sa parusa ng Diyos, tataka sa kanilang kamatayan, may mahal. Hindi sila mamamatay. Kahit tumalon pa sa building, may mahal, hindi sila mamamatay. Kahit saksakin yung sarili, may mahal, hindi pa rin mamatay. Yun ang parusa ng Diyos sa kanila, may mahal. Ang tao na po ang hahanap ng kamatayan dahil sa hirap, may mahal. Tataka sa kanilang kamatayan. Darating ang panahon, mga kapatid. Habang nagkakagulo po, minmahal ang mundo. Tayo naman nasa langit, 7 years. Napakaligaya, mga minmahal. Kumakain tayo ng mga prutas ng mahal na Panginoon. Mga ubas ng mahal na Panginoon, mga minmahal. Hallelujah. Tayo nag-travel. Ang ating driver sa ating karwahe, mga minmahal, ay angel, mga kapatid. Ang tawag sa atin, Panginoon. Panginoon, saan po tayo mamamasyal? Mga mahal, hallelujah. Utusan mo ang anghel, mga mahal. Muchacho mo lang yung anghel. Bakit? Yung anghel, mga mahal,
Singaw lang yan. Nilikha ng dakilang Diyos. Tayo, anak ng Diyos. Amen? Sabi ng John 1:12, binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos, may mahal, yung tatanggap sa Kanya, may mahal. Magsisi sa kasalanan, sabi ng Romans 3:23, may mahal, all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay makasalanan sa harap ng mahal ng Panginoon, pero pwede kang maging matuwid ngayon, may mahal, pag tinanggap mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Hallelujah. Malapit ang rapture, may mahal. Yung mga kingdom, mga kapatid ko na ating pinag-aralan, fourth kingdom, nandito na tayo ngayon. Fifth kingdom, Jesus the Rock. Amen! Siyempre sa Lord, may mahal. Kaya sabihin mo sa iyong loved ones, sumama ka ng dumalo sa akin. Panahon na ngayon para maglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Huwag na nating sayangin ang oras, ang panahon. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Hindi mo hawak ang bukas. Tomorrow is not yours, may mahal. Diyos ang may hawak ng ating bukas. Amen po. Kaya sinabi ng Bible, may mahal, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. May mahal. Bakit inutos ng dakilang Diyos magpabautismo tayo sa tubig, may mahal? Sabi ng Mark chapter 16, verse 15, 16, mga minamahal. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. May mahal. Mapapahamak yung mga hindi na bautismo at hindi nagsisi, hindi tumanggap sa malapan bilang tagapagligtas nila, mga kapatid ko. Kaya before it's too late, mga minamahal, panahon na ngayon para paglingkuran natin ang mahal na Panginoon. Kung paliko-liko yung ating paglilingkod, paliko-liko yung ating spiritual, may mahal, sinasayang mo yung panahon, ituwid mo na, may mahal. Ayusin na natin, mga kapatid. Totoo yung rapture. Minsan lang ang rapture. Wala nang pangalawang rapture. Amen? Pag naiwan ka sa rapture, mabuti mang hindi ka na sinilang sa mundo. May mahal. Bakit? Katakot-takot, nakahirapan. Hindi mo makaya. Hindi mo kaya, may mahal. Dito pa lang, minsan pag walang ulam, walang pagkain ng Kristiyano, may mahal, nagreklamo sa Diyos. Lalo doon, pag naiwan ka sa rapture, may mahal. Amen? Wala nang presensya ng mahal na Panginoon pagkatapos ng rapture. Wala na mga minamahal, wala na yung feeling, wala na yung kapuspusan ng Holy Spirit, may mahal. Matira na lang sa'yo, faith na lang sa Word of God. Dahil binasa mo ang Word of God, tinatak ng dakilang Diyos yung kanyang salita sa iyong puso. Kaya hindi mo malimutan, pagdating po ng tatakan ng 666, pagdating po mga minamahal ng kaguluhan na sa mundo, wala na yung church, wala na yung mga choir members natin, wala na yung mga preachers na nangangaral sa atin, wala na po yung mga workers na nanalangin sa atin, wala na po yung mga prayer warrior, minamahal, dumadalaw sa atin kapag tayo may sakit sa mga bahay natin. Wala na lahat, minamahal. Yung mga kaibigan nating may init sa mahal na Panginoon, minsan tinatawanan natin, minamahal, privately, wala na sila. Ikaw na lang mag-isa. Alam mo ang Word of God. Patorment ka na, may mahal. Alam mo kapag nagpatatak ka, wala ka ng kaligtasan. Kapag hindi ka naman nagpatatak, hindi ka makakain. Mga mahal. Ano ngayon? No vaccine, no work. No vaccine, no trouble. Amen po? Hindi pa yan. Kumbaga, para sa akin lang, inihanda lang yung ating kaisipan. Inihanda lang yung isip ng tao. Para pagdating ng tatakan, mga mahal, maghabulan ang mga tao. Magunahan, mga kapatid. Bakit? Hindi ka mabuhay. Tanggalin ka sa trabaho, mga mahal. Alisin ang business mo. Bawiin ang gobyerno. Ang lupa mo kahit gaano kalawak. Mga minamahal. Tanggalin ka, mga kapatid ko, sa mga benepisyo ng gobyerno. Mga mahal. Terrible. Kumin mahal, ang ating tahanan, hindi talaga dito. Tagalangit tayo, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kumin mahal, nasain natin yun, nasain natin, mga kapatid, sa piling ng ating dakilang Diyos. Kaya mapalad, mga mahal, yung mga Kristiyano, mga kapatid, bago babalik ang rapture, inaani na nila yung kanilang mga dating sakripisyo. Siyempre sa Lord, tingnan mo, mga mahal, ating beloved Kernel, dati-rati, mga mahal, pupunta sa amin, manghingi lang ng pangkrudo. Walang-wala talaga. May mahal. Bibigyan lang namin pang. May mahal. Ngayon siya na nagbibigay. May mahal. Pinagpala ng mahal Panginoon. Dami sasakyan. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. Ganun lang yan. Kayo mga indigent, may mahal. Walang-wala, mga kapatid ko. Sinusundo kayo, may mahal, sa inyong mga bahay. Yung pagsundo, may mahal. Alam niyo yung layo niya, ba't sinusundo tayo?
inaalalayan namin kayo, tumayo, mga mahal, sa pananampalataya. Kapag ka malago ng inyong pananampalataya, alam nyo nang ipagtrabahong kaligtasan, na kahit malayo ang gawain, pupuntahan nyo, mga mahal. Amen? Mga mahal, minsan, itigil na yung pagsundo. Yung baguhan naman susunduin. Naunawaan? Dahil alam ng mahal pa noon, mga mahal, kahit walang sundo, dadalo ka na eh. Kahit walang sundo, mga mahal, mag-commute ka na eh. Pwede ka na mag-taxi. May taxi na dito eh. Amen po? Mga mahal, kasi malago ka na, mga mahal. Amen? Hindi habang panahon, meron tayong sunduan. Mga mahal. Yung sinusundo, yung mga baguhan lang. Yung hindi pa kaya, mga mahal, walang pera. Walang pamasahe, mga mahal, sinusundo yan. May mga sakit, sinusundo yan, mga mahal. Kapag malago ka na, mga mahal, makipagkaisa na, ikaw nang tutulong, mga mahal, sa mga nangailangan. Amen! Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you so much po, mga mahal. Tumayo tayong lahat. Umawit tayo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kisap mata, awitin natin. Sa ating mga baguhan, may mahal. Sa ating mga naging bisita. May mahal, tini-challenge namin kayo. Tanggapin niyo ang mahal ng Panginoon bilang sariling tagapagligtas. May mahal, malapit ng babalik ang mahal ng Panginoon natin. Hallelujah. Maglingkod tayo sa mahal ng Panginoon. Maglingkod na tayo sa mahal ng Panginoon. May mahal. Sa isa. Hindi alam ang oras nang ikaw ay mag-isip at ang buong paligid ay iyong napansin. Mayroong nagsisigawan, may nag-iiyakan, mga mahal nila sa buhay, di ka matagpuan. Bakit ka kinabahan nang malaman mo nag-iisa ka na? Yes, Lord. Ito'y isang hiwaga, tiyak na magaganap, mawawalang lahat. Ang kay Jesus ay tumagal, wala nang paghihirap, kaligtasan ay tiyak, ngunit kung iiwan, ano ang hinaharap? Magsisimula na, sana ay hindi ka na ipinanganak. Mayroong mga hingmaan at kabigatian na di pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ililigay lahat ng tao. Sila ang mga hari at ibigin na buong mundo. Hindi alam ang oras, si Jesus ay babalik. Habang may panahon, siya iyong tanggapin. Kung nasa iyo si Kristo, hindi na mangangamba, dumating
tiyak na magkagala, mawawalang lahat. Ang kay Jesus ay tumanggap, wala nang paghihirap, kaligtasan ay tiyak. Ngunit kung maiwan, ano ang hinaharap? Magsisiul na, sana ay hindi ka na ibilangan na. Mayroong mga digmaan at kabihatian na di pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, iniligayan ng tao, sila ang magkahari at iibigin ng buong mundo. Hindi alam ang oras, si Jesus ay babalik. Habang may panahon, siya iyong gagapin. Kung nasa iyo si Kristo, hindi na mangangamba. Dumating man ang oras at tayo'y kukunin niya. Si Jesus ay babalik, ano mang mangyayari ay handa ka na. Mayroong mga digmaan at kapihatian na hindi pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, iniligayan ng tao, sila ang magkahari at iibigin ng buong mundo. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta. Tunay ba handa ka na? Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, wala na tayong ibang pinaghahandaan ngayon, mga minamahal. Wala na tayong ibang hinihintay, kundi ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Kaya napaka-importante sa bawat isa po sa atin, mga minamahal. Seryosohin na po natin ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Wag na po tayo magpabaya. Mga minamahal, magpakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mahirap maiwan sa rapture, mga minamahal. Hallelujah. Kaya mga minamahal, tayong lahat, nawa, panghawakan ng ating dakilang Diyos na buhay. Sa oras na ito, mga minamahal, tayong lahat ay dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dakila mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong mga salita namin na pag-aralan, mahal na Panginoon, sa hapong ito. Mahal na Panginoon, narito po ang bawat isa po sa amin. Mahal na Panginoon, nawa dakilang Diyos, sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo. Maratnan mo po ang bawat isa po sa amin sa iyo, napakalapit pong pagbabalik. Nawa, mahal na Panginoon, patuloy na gumagawa sa iyong mga banal na kalooban. Patuloy na naglilingkod, nagpapakainit, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, hallelujah. Nawa ang bawat isa po sa amin na naririto, mahal na Panginoon. Hindi lamang po dito sa lugar ng Pampanga, mahal na Panginoon. Kundi, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga banal na gawain mo sa buong mundo, mahal na Panginoon. Nawa, dalangin namin, dakilang Diyos, walang maiwan ni isa man. Mahal na Panginoon, na naglilingkod sa iyo, dakilang Diyos. Mahal na Panginoon, sa pangunat panalangin ng aming minamahal at ginagalang mahal na Pastor Wilde Estrada Almeida, amin na pong inaangkin lahat ng tagumpay katugunan ng aming mga panalangin. In the might of Jesus,
Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Sa oras na ito, mga minamahal, kung meron tayong mga karamdaman, meron tayong mga problema, mga minamahal, sama-sama natin itong palayasin sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Ipatong natin yung ating kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay, mga minamahal, kung meron tayong karamdaman, dyan natin ilagay yung ating kaliwang kamay. Kung meron tayong mga problema, mga minamahal, daas po natin ang ating dalawang kamay. Hallelujah. Dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangunat panalangin ng aming minamahal at ginigalang Pastor Wilder Strada Almeda, sa makapangyarihang pangalan mo po aming pinakamamahal na Hesus. Sama-sama namin sinasaway lahat ng mga uri ng mga karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, ketong pagkabulag, pagkabingi, rheumatitis, demonyong sakit sa puso, demonyong coronavirus, delta virus, hallelujah. Cast out, cast out, cast out in the might of the Lord Jesus. Cast out in Jesus' name. Be healed, be blessed in the might of the Lord Jesus. Problems be solved, vices be gone in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa oras ng ito. Muli po tayo magtaas ng ating mga kamay. At mga minamahal, tayo po itatalon ng 3 beses sabay sigaw ng salitang hallelujah, praise the Lord. Seryoso po mga minamahal, galing sa ating puso. Let us jump! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Purihin po natin ang ating dakilang Diyos. God bless you po mga minamahal. At sa oras mo ito, akin na po ibinibigay yung buong pagkakataon sa aking beloved co-worker, ating beloved brother Randy Itban. Purihin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pray po ating kadakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved preacher, Kuya Dilos, sa pinapalang salita nating dakilang Diyos, ating narinig sa hapong to. At manimahal, bago po tayo dumako sa ating mga announcement, tayo kukuha po muna ng special offering para po sa balagawain natin dakilang Diyos. At narito po ating beloved elder, ating beloved Kuya Manny, para ipanalangin po ating special offering. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po mga kapatid. At tayo po'y magkaisang dumalangin sa ating pagkakalob sa ating special offering. Taas po natin ang ating mga kamay. Tayo po'y dumalangin. Opo, ang banal, naging pangalan naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa puso, walang hanggang papurit, pasasalamat, patuloy na yung pinaabot sa iyo, mga Panginoon. Sa masaganang biyaya, ang mga pagpapala, aming natatanggap sa araw-araw na yung pinagkakalob, mga Panginoon. Kaya naman po, narito po kami, mga Panginoon, patuloy na nagkakalob ng aming mga special love offering, mga pledges po, mga Panginoon. Basbasan mo po, pagpalain, masaya namin pinagkakalob, mga Panginoon, upang patuloy na mapunuan ang pangailangan na yung banal na gawain, mga Panginoon. Sa iyong mga anak na matatapat, malaman, patuloy pong ibuhos ang masaganang pagpapala sa ibalik na makalibong beses sa kanila. Ito pong sama dalangin namin sa dalangin ng aming magulang sa Panginoon. In the rest, Jesus name we pray. Hallelujah. Praise God. These I say, he who soweth sparingly, he shall reap also sparingly. And he who soweth bountifully, he shall reap also bountifully. Every man according as his purpose.
Praise the Lord, puri po ating dakilang Diyos. God bless you po manimahal sa inyo ngayon panagkurap para po sa gawain nating dakilang Diyos. At manimahal, bago po tayo dumako sa ating announcement ay ating po muna binabati ng happy birthday ating beloved brother Elijah Hope Velasco. Ganoon din po ating beloved Sister Leda Petel. Sila po yung nagdaraos ng kaarawan kahapon at bukas po ating beloved Sister Leda Petel. Ang pagbati po ay nagmumula sa ating minamahal ginagalang Bangelista, Wildista Adalmeda. Ganito po sa ating mga beloved children, sa ating mga beloved ordinary preacher, sa ating mga beloved preacher, especially po sa ating beloved Pampanga brethren. Muli ay happy birthday po sa inyo lahat. Praise the Lord. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. At manimahal, tayo dara ko na po sa ating announcement. Sa darating na Miyerkules ay tuloy-tuloy po ating balagawain sa lugar na ito. Tayo magsisimula po manimahal ng alas 2 ng hapon at matatapos po tayo ng alas 6 ng hapon. Ganun din manimahal, ting overnight prayer. Friday manimahal, tayo magsisimula ng alas 9 ng gabi at matatapos po tayo ng alas 4 madaling araw ng Sabado. At ganoon din manimahal, patuloy tingin balagawain sa darating ng linggo. Sa dakong ito manimahal, tayo magsisimula ng alas 9 ng umaga at matatapos po tayo ng ganitong oras. At wag po nating kalimutan na pakinggan nating Jesus Miracle Hour. Sa Facebook manimahal, inyo lang pong itype ang JMCIM Pampanga at makikita nyo po mahal yung ating Jesus Miracle Hour. Ito po yung mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. At ganoon din manimahal ating TV program sa PTV Channel 4. At ito po yung araw ng Sabado, magsisimula po ng alas 11 ng gabi at matatapos po ng alas 12:30 ng hating gabi. At meron tayong Lehans Counseling right after po nating pananambahan. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. At manimahal, kung wala pong ibang idarag na announcement, tayo sama-sama ng tumayo at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Manimahal na muli tayo pinagpala natin dakilang Diyos sa hapong to. Narito po ating beloved SPO4, Pedro address para po sa ating closing prayer. Praise the Lord. Hallelujah! God bless you po, beloved pastoral worker, Brother Randy Ikban. Hallelujah! Taas po natin na ating mga kamay bilang pagpapakumpo at pagsuko sa ating pinakamamahal na Jesus, Amang Banal, na nasa langit. Pinupuri ka namin, pinararanggalan, pinasasalamatan sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na pinagkakaloob mo niyo sa bawat sa amin. Na sa aming pong pagsamba ngayon pong Sunday service, tunay na sinamahan po nyo kami ang dakilang kapangyarihan at pag-ibig. Hallelujah! Na madama namin ang iyong pagkatabi sa mismo na lumang presensya. Hallelujah! Hallelujah po. Hallelujah sa mga pag-awitin ng joyful song, solemn song. Buhay na patotoo sa iyong mga kamangha-mangha, kakilaglas mga gawa, ang iyong mga dakilang hallelujah! Mga himbala, hallelujah, maraming salamat din po. Hallelujah, sa mga papuring awit ng mga joy, hallelujah, ng mga children's choir, adults choir, Jesus Finest Generation Choir, hallelujah, youth choir, na dawa namin ang ipagkatabi sa mismaral mong presensya sa mga anak mong walang sawang, nakikibalikan sa ipanalagawain, higit pa sa kanilang inaasahan ay pagkalupoy sa kanila upang patuloy sila makapagbigay ng makapagbigay. The more you give, the more you receive, hallelujah. Ang iyong pananasalitaan nila, bilabid mga ngaral, pagkain ng aming kaluluwa, kabusog ang spiritual, maraming salamat din po. Hallelujah! Sa aming mga hallelujah, prayer request, tinugon na po nyo. At yung mga may mga karamdaman, pinagaling na rin po nyo. Hallelujah! At sa aming pag-uwi, hallelujah, baunin namin sa aming mga puso ang iyong banatong Espiritu. Masunod magawa namin ibala kalooban at turuan mo rin po sa amin mag-akay ng kaluluwa patungo sa iyong balalarapan upang maraming kaluluwa maliligtas at sa amin. Hallelujah! Special namin panalangin ang binamahal ginagawa na Pastor Estrada Almeida. Mahabang buhay, kalakasan nagbumula sa iyo. Ibalik mo po yung dati niya pangangaral. Hallelujah! Upang sa iyong nalalapit na pag-ubalik, lalo pang maraming kaluluwa maligtas. At sa aming pag-uwi, hallelujah, pag-ingatan mo po kami makarating na ligtas, payapa, tagumpay sa pangunang palangin na minamahal ginagawa na Pastor. In Jesus' mighty name we pray. Ano natin sabi, Amen! Amen. Praise the Lord. God bless you po manimahal. At mag-ingat po tayo sa ating paglalakbay. At huwag po nating isuot, kalimutan isuot ating face mask. Praise the Lord.
You are the God You are the God that healeth thee. that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your words and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your words and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God, that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your words and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your words and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God, that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your words and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your words and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the Lord, my healer. You are the Lord, my healer. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you. Yes, I love you with the love of the